ay hindi sumasalamin sa polisiya o posisyon ng himpilang ito. Sindaw! 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 Bangsamoro! Isang programa ng Ministry of the Interior and Local Government na nagbibigay liwanag sa mga usaping pinakamahalaga sa Bangsamoro. Tuklasin ang mga kwento ng governance, local government initiatives at community programs na tunay na nagpapaunlad sa Bangsamoro. Makinig sa makabuluhang talakayan kasama ang ating mga lider, eksperto at mga tagapagpatupad ng serbisyo publiko sa Bangsamoro Government. Tatalakayin ang mahahalagang batas, pulisiya at ihahatid ang pinakabagong balita tungo sa mas matatag, mas transparent at mas inklusibong rehiyon. Sindaw! Bangsamoro! Tinig! Talino at tuwid na serbisyo para sa Bangsamoro. Mapapakinggan sa DXMS AM, DXOL FM, Radyo Suwara Tawi-Tawi, 99.1 Sunlight FM, NDBC Hulo, NDBC Libak at NDBC UP Maguindanao del Norte. Tuwing Huwebes at Biyernes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Sindaw! Sindaw! Bangsamoro! Sindaw! Bangsamoro! Isang magandang gabi, Bangsamoro. Araw tayo ngayon ng Biyernes, March 6, 2026. Ako si Irene Fernandez Gonzalez at ito ang Sindaw Bangsamoro. Alamin ang mga balita, alamin ang mga programang ipinapatupad, bawat kaganapan. Dapat may alam ka, Bangsamoro. Ito ang Balitang Sindaw! MILG, suportado ang pagtatayo ng 30 million police provincial headquarters sa Maguindanao del Norte. Suportado ng Ministry of the Interior and Local Government ang planong pagtatayo ng bagong police provincial headquarters sa lalawigan ng Maguindanao del Norte. Ito ay matapos ang isinagawang koordinasyon sa pagitan ni Maguindanao del Norte Police Provincial Director Colonel George Bagundol Jr., MILG Interior Affairs Services Director Attorney Marvin Mukamad at ni Engineer Abibazar Sali, Chief ng Project Management Development Division ng MILG. Tinalakay sa pulong ang planong pagtatayo ng bagong police headquarters na ilalagay sa Barangay Simway. Ang proyekto ay tinatayang nagkakahalaga ng 30 million at pupundohan sa ilalim ng General Appropriations Act ng Bangsamoro Government. Kapag natapos, magsisilbi ito modernong pasilidad para sa administratibo at operasyonal na gawain ng kapulisan sa Maguindanao del Norte. Ayon sa mga opisyal, layunin ng proyekto na palakasin ang kakayahan ng pulisya sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa lalawigan. Isasama rin sa disenyo ng gusali ang mga elementong kultural ng Bangsamoro. Ito'y upang maipakita ang pagkakakilanlan at pamana ng rehiyon. Nagpasalamat si Colonel Bagundol Jr. sa Bangsamoro Government sa patuloy na suporta nito sa pagpapalakas ng mga institusyon ng kapulisan. Sinabi rin niya na ang bagong headquarters ay makatutulong upang higit pang mapahusay ang serbisyo ng pulisya at mapalakas ang ugnayan nito sa komunidad. Ang proyektong ito ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng Bangsamoro Government na palakasin ang mga institusyon ng pamahalaan at tiyakin ang kapayapaan at kaayusan sa rehiyon. Ang pagtatayo ng bagong Police Provincial Headquarters ay hindi lamang tungkol sa isang gusali, ito ay hakbang upang higit na mapalakas ang kapayapaan, seguridad at serbisyo ng pamahalaan para sa mamamayan ng Maguindanao del Norte. Ito'y alinsunod pa rin sa hashtag Sami Gambarm Approaches sa ilalim ng Enhanced 12-Point Priority Agenda ni Chief Minister Abdul Rauf Makakua na siya ring MILG Minister. Balita! Balita! Balitang Sindaw! MILG Tawi-Tawi nagsagawa ng provincial assessment para sa Lupong Tagapamayapa Awards. Sa Tawi-Tawi, muling pinatunayan ng Ministry of the Interior and Local Government ang malasakit sa kapayapaan at hustisya sa barangay. Nitong
March 4, 2026, nagsagawa ng masusing Provincial Awards Committee Assessment para sa 2026 Lupong Tagapamayapa Incentives Awards. Ito'y isang prestihiyosong parangal na kumikilala sa mga barangay na nangunguna sa maayos at makatarungang pagresolba ng alitan sa komunidad. Sa pagtitipon sa MILG Conference Room, pinangunahan ni Provincial Director Gulam Hasan Sapayani ang komite kasama ang mga kinatawan mula sa Tawi-Tawi Police Provincial Office at mga focal person ng LTIA. Ipinesenta ang mga nominado. Ito ay ang Barangay Tubigbo, Barangay Liubod, Barangay Umus Mataha at Barangay Sheikh Makdum. Masusing sinuri ang kanilang mga dokumento at performance indicators, hindi lamang para sa puntos kundi bilang hakbang sa pagpapalakas ng lokal na pamamahala. Nagbigay rin ng feedback ang komite upang higit pang mapaunlad ang operasyon ng Lupong Tagapamayapa, ang mga barangay peacekeeping body na tumutulong sa mabilis at patas na pagresolba ng mga alitan sa komunidad. Sa kanyang closing remarks, pinasalamatan ni Director Sapayani ang lahat ng kasapi ng committee sa kanilang dedikasyon at binigyang diin ang kahalagahan ng mas malawak na partisipasyon ng mga barangay sa hinaharap. Ang mananalong barangay ay kakatawan sa Tawi-Tawi sa susunod na antas ng kompetisyon. Dala ang bandila ng mapayapang pamumuhay, mahusay na pamamahala at matatag na lokal na hustisya. Balita, balita, balitang Sindaw! Oras na para alamin ang mga programa at inisyatiba ng pamahalaang pangrehiyon ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ito ang Sindaw Bangsamoro. Hatid sa inyo ng Ministry of the Interior and Local Government BARM para sa mas matatag na Bangsamoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isang magandang gabi po sa ating mga tagapakinig at tagapanood ng Sindaw Bangsamoro. Biyernes na naman pero kami ay magtatrabaho pa ho. Kailangan yan para maihatid sa inyong lahat ang mga kaganapan sa Bangsamoro Government, particular na po sa ating Ministry of the Interior and Local Government. Ito ay nakasentro doon sa pagpapatupad po ng mga programa at proyekto at syempre sentro yung local governance o lokal na pamamahala. Kung kaya't sa pamamagitan ng ating Ministry of the Interior and Local Government, tinitiyak nito ng ating mga lokal na pamahalaan ay sumusunod po sa kanilang mandato. Sa inyo pong mga mandato na isulong yung tinatawag nating malinaw at tapat na pamamahala sa ating Ministry of the Interior and Local Government Governance Matters. Bago tayo dumako doon sa ating hatid kaalaman, syempre napapakinggan tayo, napapanood tayo sa DXMS AM at DXOL FM Cotabato. Kasabay dyan yung Facebook live streaming sa Radyo Suara Tawi-Tawi 99.1, Sunlight FM, via live streaming din po yan, NDBC Holo, NDBC Lebak at NDBC UPI sa Maguindanao del Norte. Kaya magandang gabi po sa lahat ng mga nakaantabay sa atin, nakikinig sa radyo at nakamonitor sa Facebook live streaming, kasama po ang Facebook page live streaming natin ng Ministry of the Interior and Local Government. Sa ating programa ngayong gabi, kung maalala nyo po kagabi, kung nakamonitor kayo sa ating Sindaw Bangsamoro, yung Thursday episode natin, tinalakay natin yung kahalagahan ng pagpapatibay po o pagpapalakas ng ating mga lokal na pamahalaan sa Bangsamoro Region sa pamamagitan ng ating implementing rules and regulations ng ating Bangsamoro Local Governance Code. Ito yung isinusulong natin ang pagpapalaganap o pag-promote po nitong ating IRR ng ating BLGC. Binigyang din kasi dito, doon sa ating talakayan kagabi, ang mahalagang papel ng ating Ministry of the Interior and Local Government o MILG. At ang ating MILG po ay
Ito yung trabaho, nagmo-monitor ng LGU compliance, at nagbibigay din po ng tulong para mapalakas yung kakayahan sa pagpapatupad po ng kanilang mga tungkulin na ating mga local government units, kasama na ho dyan ang ating mga lokal na opisyal. At dito ay ibinahagi yan ni BLGA Director at Sharing Barm Ready Head Director Muhammad Farsi Bombet Abu Tasil. At ang sabi din po, ang MILG ang nagsisilbing backbone ng ating mga lokal na pamahalaan o yung lokal na pamamahala sa Bangsamoro Region. At ito ay isang ministry na nag-uugnay sa mga LGU mula po dito sa pamahalaang regional o yung region natin, regional government natin, upang matiyak ang pagkakaroon po ng sinasabi nating maayos at makatarungan at epektibong pamamahala. At binigyang din rin po ang papel ng ating Bangsamoro Local Government Academy, kung saan si Director Muhammad Farsi Bombet Abu Tasil ang siya pong head nito, na meron na pong nakahandang framework at standardized na capacity development. Ito'y upang tiyakin na ang bawat local government units po natin ay handa at malinaw po sa kanila yung kanilang tungkulin. At dito binigyang din yung iwas na duplication ng mga proyekto, at nagbigay nga po siya ng ehemplo niyan kagabi doon sa isang barangay na ang daming na i-donate na mga proyekto. So ang swerte po ng barangay na yon. So hindi ho yun dito sa atin sa Bangsamoro Region, sa ibang probinsya po yon. So sa ganito pong kumpas ay mas nagiging episyente po ang paggamit ng pondo, kapag iwas duplication po tayo at mas nakatuon ang ating mga pamamahala sa tunay na pangangailangan ng ating mga mamamayan. Sa pagpapatuloy ho ng ating programa ngayong gabi, yung ating hatid kaalaman, sentro ang tungkol po dito sa diminution of benefits. Ano nga ba ang diminution of benefits? Ano nga ba ang nakasaad sa ating BLGC IRR patungkol po dito? Ating alamin kay BLGA Director at Barm Ready Head Director Muhammad Farsi Bombet Abu Tasil. It's in the Bangsamoro Organic Law, so it's under the BLGC and its IRR, wala hong diminution of benefits sa ating mga local government units. Kung ano ang powers exercised by the local government units under RA 9184, in-expand lang ni BLGC at saka ng kanyang IRR. Kung ano yung nakapaloob doon ng mga kapangyarihan at saka benepisyo ng mga local government units, in-expand lang ni BLGC. Wala hong binawas. Dinagdagan pa. Like for example, autonomy, paggawa ng ordinansa at saka yung mga devolved powers nila. So, nandyan pa rin ako sa kanila yung mamaya. Yes po. Opo, nandyan yan sa ating mga local government units. Ang gusto natin is yung ma-ensure yung continuity. Hindi na rin mahirapan na from RA 7160 to BAA 49, magkaroon pa ng masyadong malaking shift ang perspective ng acting local government units. Kaya sinasabi ho natin na there is no diminution of powers. Yes po. At isa pa is para at least ma-curve yung kanilang fear na parang wala kaming kapangyarihan na gumawa ng ganito. Hindi. Nandyan ho yan sa inyo. Ayun, klarong-klaro po yung banggit sa atin ni Director Bombet Abu Tasil, na sa ilalim ng ating Bangsamoro Local Governance Code at ng IRR nito, nananatili at lalo pang pinalalakas ang mga kapangyarihan ng ating LGUs. At malinaw po yung mensahe dito, walang binawas, bagkus mas pinagtibay o pinalakas po yung papel ng ating LGU sa pagpapatuloy o pagsulong po ng sinasabi nating otonomiya at serbisyo para sa mamamayan. Tuloy-tuloy ang talakayan para sa mas maunlad na Bangsamoro Autonomous Region dito sa Sindao, Bangsamoro.
Ayan, tuloy-tuloy lang ho tayo at ito yung ating kasunod na ihatid na impormasyon po tungkol sa ating IRR ng Bangsamoro Local Governance Code. Mga tuntunin sa interpretasyon, yung rules of interpretation po, ano? Sa pagpapatupad ho ng ating Bangsamoro Local Governance Code, meron hong mga nakalatag, no, na tuntunin o rules kung paano dapat natin intindihin o unawain yung ating mga kapangyarihan at yung mga ordinansa ng ating mga local government units. So, para ho hindi tayo malito at alam ho natin yung direksyon natin sa pagpapatupad ng mga programa at proyekto natin. Ito ang nagbibigay ng direksyon, no, sa tamang interpretasyon ng batas tungkol ho dito sa rules of interpretation na nakasaad po sa ating BLGC IRR. Muli alamin natin kay Director Muhammad Farsi Bombet Abutasil. So, pag lumabas ng isang ordinansa ang isang LGU, ang construction at interpretation na in favor ni LGU. So, for example, nag-set ng curfew, let's say 9 p.m. Sabihin ng mga residente na ayaw namin sumunod yan kasi kawawa naman kami, gusto pa namin gumala ng alas 9. No, hindi ho ganyang kadali. Especially pag may vague provisions sa batas, constructed liberally papunta sa LGU. Kung nakaspecify doon na, let's say, 10, ang sabihin ng mga residente is bawal kasi hindi nalagay kung AM by to PM. So, ang interpretation doon is pwede kasi alangan naman mag-set ng curfew ang isang LGU ng 10 a.m. So parang ganun, Ma'am Irene. So it's liberally constructed for the benefit of the LGU. Yes, pag hindi klaro, yun na, doon mag-apply yung liberal interpretation. Ayon. So sa huli po, ang malinaw na tuntunin o rules of interpretation ang nagsisiguro na ang kapangyarihan o powers na ating mga local government units ay naipapatupad, ano, ng meron hong direksyon. Hindi ho paliko-liko tayo. So meron tayong direksyon. Balanse po ito at paggalang doon sa tinatawag nating lokal na tradisyon. Siyempre, ang direksyon din ho talaga nito tungo sa mas matatag na pamamahala ng ating mga local government units mula sa rehiyon hanggang po sa level ng ating mga barangay sa komunidad. Tuloy-tuloy ang talakayan para sa mas maunlad na Bangsamoro Autonomous Region dito sa Sindao, Bangsamoro. Ayan, syempre tuloy-tuloy kami. Kasama pa rin ho natin yung ating team sa Sindao, si Hadja Helen Ahmad at Datu Aljami Gani. At sa technical side, maraming salamat kay Chief Rupert ng DXMS. Dumako na ho tayo sa ating ikalawang bahagi ng programang Sindao Bangsamoro. Inyo pong matutunghayan ang ating panayam sa mga lokal na opisyal natin mula sa rehiyon. Hindi lang lokal na opisyal, pati yung mga opisyal ho natin sa Ministry of the Interior and Local Government, ano, kasama ho dyan yung mga nagkaroon tayo ng pagkakataon na makapanayam yung regional officials natin sa MILG at mga provincial directors, kasama na dyan. Siyempre, mga mayors, vice mayors at mga konsehal po natin o Sangguniang Bayan na members at mga nasa barangay. So, tampok ang mga programa, proyekto at best practices, innovative practices kung meron po yung ating mga lokal na pamahalaan. Ngayong gabi, nagagalak po tayo dahil makakasama natin ang Municipal Local Government Operations Officer ng Municipality ng Tubaran sa Lanao del Sur sa katauhan ni Fairas Janalan. At via Zoom ho ang ating panayam sa kanya. Magandang gabi sa iyo, Fairas. Ayun, wala kang audio. Ayun, wala. Microphone. Sige. Tuloy uli natin, ano, si Fairas Janalan mula sa... Yan, magandang gabi, Fairas. Wala ba? Walang audio? Sige. Magandang gabi muli, Fairas. Hinaayos pa. Ayun. Mukhang hirap na hirap tayo, ha. Sa signal ba?
First time ni Virus na makapanayam natin at ma-feature sa Sindaw Bangsamoro. Napakarami na ho. Ang daming municipal local government operations officer, no? Parang mahigit 100 din ata, no, kung di ako nagkakamali, dahil 100 plus yung LGUs natin. So marami hong mga naka-assign sa mga municipalities natin. Malalayo pa ho yung iba. So Virus, una sa ating ating talakayan ngayong gabi patungkol ito sa mga inisyatiba ng LGU Tubaran sa Lanao del Sur. Pero alamin muna natin gaano karami yung populasyon ng Tubaran, ano yung tradisyon natin, kultura at yung dami ng barangay sa nasabing bayan. Bigyan mo kami ng idea, lalo ng mga listeners natin ngayong gabi. Magandang gabi po ulit sa ating lahat. Ang Tubaran po ay isa po sa mga munisipyo kung saan nasa gitna po siya ng Lake Lanao at saka ng coastal area. So medyo bulubundukin po yung munisipyo ng Tubaran. Okay. Medyo remote po yung papasok kaya kailangan po siyang sadyain. Karamihan po ng mga nakatira dito ay mga farmers po talaga. Tapos tuwing election lang po talaga yung karamihan na umuwi kasi yung iba may mga livelihood sa labas ng munisipyo at saka sa labas ng region po. At saka yung Tubaran po, meron po silang 21 barangays. And ito pong mga barangay na ito medyo magkalayo-layo din po sila. Okay. So, 21 barangays, ang tanong natin, functional LGU, functional ba yung mga barangays na yan? Kumusta yung mga barangay captains natin o punong barangays natin? At meron po ba silang mga na-implement din o naipapatupad na mga programs dyan, o mga proyekto sa Tubaran? Ito po mga barangay dito sa Tubaran. Although medyo remote po yung mga lugar nila, kaya medyo may kahirapan po na i-monitor yung mga ibang barangay. Pero ayon naman po sa ating mga initial assessment, hindi naman po sila perfecto, hindi naman po sila lagapak sa ating mga assessment. So isa po ito sa mga gusto nating ipatupad since ako yung naitalaga dito na MLGOO, na dapat talaga maging reflective yung mga ating mga assessments sa totoong nangyayari sa field. Kasi dito natin makikita kung ano ba talaga yung mga dapat na mga solusyon na ibigay natin sa mga barangay because of this assessment, itong mga assessments natin. So yan, Virus, ay ginagawa mo na sa iyong report. Opo, ma'am. Opo. Okay. Nasa mga assessments po natin ito. Kasi importante, tama yung sinabi mo, para dun sa kapakanan natin mga listeners and viewers. Tama yung banggit mo, Virus, na kailangang part ng trabaho ng ating Ministry of the Interior and Local Government, yung monitoring natin, because may overall supervision nga ang MILG sa ating mga LGUs. So with the presence ng MLGOs natin, so per assessment, kapag ka nag-assess, nagmo-monitor, nag-assess tayo, nakikita natin yung totoong sitwasyon sa ating mga komunidad, sa ating mga barangays. At dito, kapag kami nakita tayong siguro challenges o kailangang maagap na serbisyo, talagang dapat na ilagay natin yan sa ating mga assessment o evaluation ng mga barangay na pinupuntahan natin. Kasi po, talagang dapat maging tayo proactive at responsive tayo, right? Virus? Opo, ma'am. Pero isa po sa mga nakita kong mga naging issues nitong mga assessments is that minsan po kasi itong mga assessment is pare-pareho po ito sa mga lahat ng mga munisipyo, sa mga LGUs natin. Ang napansin ko lang kasi, itong mga LGUs natin is not similarly situated. Yes. So kung mga nakita ng mga ibang assessors sa ibang munisipyo, pwedeng hindi ito totoo sa ibang mga munisipyo tulad ng munisipyo ng Tubaran kasi nga
ito ay isa sa mga remote municipalities dito sa Lanao del Sur. Okay. Dahil nabanggit mo yan, ano yung nilagay nating recommendation? Submitting your report sa MILG, ano yung nilagay mong recommendation upon submission ng report mo dito sa LGU at sa MILG regional office? Isa po sa mga suggestion ko dito is hindi lang po yung mga assessment po natin is hindi gawin po nating parang customized para sa isang LGU. Kasi nga yung sabi ko kanina, yung mga assessments natin, pwede yung assessment sa ibang munisipyo, hindi siya tugma sa assessment ng ibang munisipyo like nitong Tubaran. Kasi nung ma-assign po ako dito sa Tubaran, masyado pong malayo yung level nila ng governance sa dati kong assignment, kasi dati akong naka-assign po sa Municipality of Wao at saka sa Amay Manabilang. At saka nakita ko na talagang yung way of governance dito sa mga liblib na lugar, they remain as traditional leaders, kumbaga. Okay. Bali parang naka-integrate na sa culture ng mga Maranao na ganito sila mamahala sa kanilang mga LGU. Pero it doesn't mean na, sa tingin ko naman, it doesn't mean na failure yung governance dito, kasi iba lang talaga yung way of governance nila dito sa mga ibang mga munisipyo. Okay. Sige. Virus, tuloy lang tayo sa ating talakayan po, and syempre magandang gabi dun sa mga nanonood sa atin at nakikinig sa programang Sindaw Bangsamoro ngayong gabi. And functionals, masasabi natin of course dahil meron naman tayong mga lokal na opisyal na binoto para dyan. At nabanggit mo rin yung kanina yung mga assessment na magkaiba, no? Ang situation ng mga LGUs natin at mga barangays natin sa rehiyon. So, sa ganitong paraan, syempre, meron tayong mga ginagawa ang Ministry of the Interior and Local Government, at may mga iba't ibang mga programa at proyekto ito para makatulong na hatid serbisyo sa mga barangays natin hanggang sa antas ng ating mga barangay. So, ang ating gustong ay parating Virus ay dapat maging aktibo yung ating mga local government units, at sa case ng Tubaran na maging talagang proactive tayo dahil nandyan ka at MLGOO. Kumustahin natin yung training? Nagsagawa na ba tayo ng capacity building para sa sa LGU ng Tubaran para ma-address yung ganitong situation natin na mas magiging proactive at responsive at may alam yung ating mga lokal na opisyal dyan sa Tubaran? Yes, ma'am. Tungkol naman po sa mga capacity trainings natin sa LGU, although ang masasabi ko po is limited lang po siya sa mga budget na ibigay ng mga LGU. Kasi nga, itong mga capacity trainings, kailangan po natin dito yung mga malaking budget po. Kasi imagine 21 barangays, for example, sa barangay level, ang ito-train mo, so medyo marami-rami na yun. So, sa lahat ng mga officials ng mga barangay. Pero may nakandak naman po tayo ng mga capacity trainings tulad ng mga newly elected officials nung bagong halal yung mga municipal at saka yung mga barangay level. Okay. Saka nagbibigay po tayo ng mga technical assistance. Tapos kung may mga capacity trainings naman po yung nabinibigay yung mga ng regional office at saka ng provincial office, yun po yung make sure natin na nakaka-attend itong mga officials ng ng LGU natin. Okay, sige. At dahil meron tayong initially training na naisagawa dyan sa municipality ng Tubaran, pag-usapan natin ngayon yung programa ng nakatuon sa transparency at accountability, yung full disclosure policy. So, kumusta po ang LGU ng Tubaran? Patungkol naman po dito sa full disclosure policy, sa municipal level naman po, okay naman siya. In fact, itong munisipyo ng Tubaran is ever since nung ma-assign ako dito,
naging consistent passer siya ng good financial housekeeping. Okay. So, tapos sa barangay naman, ang ginagawa ko, kasi hindi ko kayang puntahan nga lahat ng mga barangays dito kasi aside sa limited yung budget, medyo magkakalayo talaga yung mga barangay at mahirap puntahan. Ginagawa ko, meron kaming parang group na kung saan pinapasubmit ko sila ng mga pictures o mga evidence nila na kung saan nag-post sila ng kanilang mga BFDP. Sige. Ano ba, gaano talaga, curious lang ako, gaano kalayo, like doon mismo sa may ng Lake Lanao, di ba? So, anong malapit na munisipyo doon at gaano kalayo siya doon sa kalapit na munisipyo? Di ba pwedeng magkabayo? Actually, meron naman siya mga itong bagong itong administration natin dito ngayon sa municipality ng Tubaran, yun nga yung isa sa mga priority projects nila is mga road networks kasi gusto nila mai-connect itong mga barangay doon sa government center ng Tubaran. So ang layo naman po siguro in between po siya ng if familiar po kayo sa municipality of Binidayan. Yes. Between po siya ng municipality of Binidayan at saka municipality of Marugong. Doon po sa Marugong area. Opo. So medyo nasa gitna po talaga siya sa ng dalawang pinapagitnaan siya ng mga munisipyo. Okay. Sa baba naman meron naman munisipyo ng Bayang at saka munisipyo ng Pagayawan. So nasa gitna talaga yung yung munisipyo ng Tubaran. Okay, so hindi pa namin narating yung municipality ng Tubaran, Pairas, pero nakarating na kami ng Binidayan, Pagayawan at ang dami diyan sa Lanao del Sur. So ayan. Paano yung sistema natin ng compliance nung sinasabi nating full disclosure policy? Meron bang mga part kasi ng ng technical na assistance natin sa kanila, dapat merong di ba, mga bulletin board na nakapaskil o nakalatag doon yung budget ng LGU at paano ginasta ito. Opo, required po sila na magpaskil sa 3 conspicuous places ng kanilang mga financial documents at saka bukod pa doon, before po kasi nila ito isubmit sa portal, yung full disclosure policy portal natin, kailangan pa nating i-validate as MLGO yung mga documents na in-upload nila bago ito ma-validate ulit sa provincial level at saka sa regional level. Okay, sige. Of course, sa pamamagitan po ng malinaw na pagpapakita ng impormasyon at yung tamang pananagutan na sinasabi ho natin na itataguyod po ng LGU o ng mga LGUs yung tiwala ng mamamayan at mas magiging epektibo ito sa pamamahala kapag talagang tayo po ay transparent at alam na ating mga komunidad yung may pondo tayo, saan ginamit ito, saan napunta. Ganun ho yung dapat na mangyari. At with the full disclosure policy at yung mga bulletin boards na nakapaskil po sa mga conspicuous places ng munisipyo ay isang magandang paraan or way para malaman ng pamahalang Bangsamoro at ng mga komunidad na meron ho tayong tamang paggamit ng pondo. Magbabalik ang Sindaw Bangsamoro pagkatapos ng paalala. Tuloy-tuloy ang talakayan para sa mas maunlad na Bangsamoro Autonomous Region dito sa Sindaw Bangsamoro. Ayan, kasama pa rin ho natin si Fairas Janalan, MLGO ng Tubaran sa Lanao del Sur at atin nung pag-usapan itong inclusivity at yung participation. So meron bang naiiwan na isang parte ng komunidad natin at nakakapag-participate po sa mga activities o mga programa ng ating LGU? Nakikilahok ba sila sa mga programang ito? Mustahin natin, meron bang consultation na ginagawa kapag may implement na project? Kumusta rin yung participation ng ating mga civil society organization, Pairas?
Yes, ito po yung maganda dito sa present administration natin, no? Kasi yung ang kasalukuyang mayor po natin ngayon ay babae po siya. So si Honorable Raida Dimaporo Papandayan. So before pa siya naging mayor, yung asawa niya, isa po siyang pious na Islamic leader. So ang kagandahan po dito is sa Islam na-integrate kasi nila yung Islamic way of governance, na pag may mga desisyon na kailangan nilang gawin, mga importanteng desisyon about regarding the welfare of the community, kailangan muna nilang idaan, no, sa grupo o sa mga mamamayan. At kaya ngayon itong present mayor natin mas nadagdagan pa, kasi nga babae siya, mas nabigyan pa ng boses yung mga babae. Kung dati-rati mga lalaki lang yung mga dumadalo sa mga ganitong mga pagpupulong-pulong o mga meetings, decision making meetings, ngayon naiengganyo na rin yung mga kababaihan sa munisipyo na dumalo sa mga ganitong meetings, kasi nga yung mayor natin ay isang babae. Oo nga, and kaugnay niyan, Women's Month ngayon, di po ba? Opo. So, Opo, ayan, ma'am. Happy Women's Women's Month Month po sa ating mga kababaihan dyan na nanonood at nakikinig ngayong gabi. At ito po sa pagbibigay ho ng boses, no, sa lahat ng sektor, mas nagiging makabuluhan at tumutugon po sa pangangailangan ng komunidad ang mga programa ng LGU or ng mga LGUs natin. Pag-usapan naman natin, Fairas, itong transparency at accountability. Ito binibigyan namin ng emphasis na tuwing meron ho tayong mga talakayan dito sa ating programang Sindaw Bangsamoro, to let the local officials, yung ating local government units, no, na doon nga sa aming intro kanina, kailangan ho yung mandato ng batas na sinusunod na ating mga lokal na opisyal, isulong ang malinaw at tapat na pamamahala. Kaugnay nito itong transparency at accountability. So, full disclosure policy, binanggit natin, tinanong natin kanina, pero gaano tayo massive, kumbaga parang massive yung word na sinasabi natin, pagpapalakas nung ganitong kampanya natin on transparency and accountability sa ating LGU ng Tubaran, Fairas? Sa ngayon po, aside po dun sa yung sa full disclosure policy natin, no, iniinganyo ko din po sila na maging open sila sa lahat ng mga queries, na if ever may mga additional queries na may mga na binabato po sa kanila. Tapos ito po kasing FDP nila, dati-rati hindi po nila ito maipasa-pasa, kaya isa po sa tingin ko po ito po isa sa mga influence na nagawa ko dito sa munisipyo ever since na ma-assign ako dito, kasi nga naging consistent passer sila ng FDPP. Tapos, isa pa rito is yung mga every Monday, no, nag-anunsyo sila kung ano yung mga nangyari, yung mga accomplishment nila, at saka sa municipal level po ito. Tapos sa barangay level naman, nandiyan naman po yung ating mga barangay assembly, kung saan ginaganap every March at saka October, kung saan dapat na i-report nitong mga punong barangays, yung mga accomplishments nila, pati na rin yung mga financial documents nila, saka yung mga iba pang mga proyekto nila na gusto nilang ipatupad dito sa kanilang mga barangay. So open po ito, tapos dinadaluhan po ito ng mga constituents nila, at kung may mga tanong naman, sinasagot naman nila. Saka according naman po ito sa mga reports, kasi kinukunan po natin sila ng mga reports during barangay assembly days nila. Okay. Sige, hold your line. Magbabalik ang Sindaw Bangsamoro. Tuloy-tuloy ang talakayan para sa mas maunlad na Bangsamoro Autonomous Region dito sa Sindaw Bangsamoro. Ayan. Pag-usapan naman ho natin ang peace and order at itong tinatawag nating municipal MADAC, no?
Anti-Drug Abuse Council. And kumustahin ho natin ang MADAC ng municipality ng Tubaran. Kumikilos ba ito? Kumusta yung ating kampanya tungkol sa droga? Ito pong MADAC, inaamin ko po, ito pong MADAC, isa sa mga medyo nahihirapan tayo na i-fully implement dito sa munisipyo. Una, kasi nung pagpasok ko dito sa munisipyo, medyo baguhan pa sila yung munisipyo patungkol dito sa anti-drug campaign. So parang pagpasok ko, parang nagsisimula pa lang kami. Tapos nung nag-submit sila ng mga documents nila, medyo nagkaroon po ng mga problema sa regional level at saka sa municipal level. So hindi na po natin babanggitin yun. Okay. Pero parang na-disapprove po yung unang application nila. Kaya ngayon, kailangan namin ulitin ulit yung process para maitugma yung mga data sa baba sa totoong para maging reflective ito sa mga reports nila. Kasi dati-rati kaya na disapprove kasi parang hindi daw siya reflective. So parang may mga discrepancies sa mga reports nila. Okay. So ngayon naman po nagpo-provide tayo ng mga technical assistance. Tapos yung sa peace and order naman po, ma'am, yung last namin na yung panghuli namin na meeting sa POC, sa Peace and Order Council, nabanggit nga po ng aming Chief of Police na since 2024 until present time is zero crime rate pa rin yung naitatalaga sa municipal police station. So may mga alitan, may mga domestic mga quarrel, pero hindi na po ito umaakyat sa municipal level or sa police station. Okay, sige. And next na talakayan ho natin itong disaster readiness and resilience po, no? Alamin natin o tuklasin natin yung mga meron bang programa ang Tubaran patungkol dito sa disaster readiness at resilience. Prone ba sa ang municipality ng Tubaran? Sa flood ba? Meron bang ganun diyan sa inyong lugar? Opo, yung Tubaran po is prone po siya sa flood. Kasi majority po ng mga lupain dito is agricultural, tinataniman, medyo doon po nagkakaroon ng flooding kasi nga po naagnas yung mga lupa dahil sa mga tanim, no? So wala na po masyadong mga puno kasi nga ginagawang itong mga agricultural farms na lang ng mga citizens dito sa Tubaran. Okay. And syempre kailangan din talagang magiging aktibo yung LGU at meron naman siguro kayong may tawag ba tayo diyan yung head ng MDRIMO, something ganon, no, di ba? Opo, yung DRRMO naman po ng Tubaran is designated pa lang siya kasi nga hindi siya makapasa doon sa bagong standard ng mga head ng mga DRRMO. Kaya siya naman po yung nasa pangalawang posisyon ng DRRMC, kaya siya po yung dinesignate na DRRMO for the meantime po. Okay. At tuloy-tuloy ho tayo sa puntong ito dahil nag-request ho tayo sa LGU Tubaran na mapakinggan at syempre alamin natin yung mga ordinansa na naipasa ng kanilang sangguniang bayan. At ito po bang mga ordinansang ito ay nakatulong na sa komunidad nila diyan sa Tubaran na considering na meron tayong 21 barangays, tama ba, no, Fairas, diyan sa Tubaran. So narito po, pakinggan at panoorin natin si Ginang Nabila De Campong, Sangguniang Bayan Secretary. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. In my decade of service as the Chief of Staff of this LGU, Municipality of Tubaran, Lanao del Sur, it is my honor and pride that there are two remarkable legislations that has been proposed and soon approved by the Office of the Sangguniang Bayan.
that not only left an impact on the governance, but as well as it really changed the lives of our constituents. One of the bases of the first legislation was RA 8749, otherwise known as the Philippine Clean Air Act, which declares the right of every citizen to breathe clean air, prohibits smoking inside enclosed public places. Another special law, otherwise known as the Tobacco Regulation Act of 2003, prohibits smoking in certain public places, whether enclosed or outdoors, prohibits the purchase and sale of cigarettes and other tobacco products from and to minors. It is undeniable that it is a declared policy of the municipality to cooperate with the RHU Tubaran, barangay officials, CDOs, school heads of elementary and high school, and municipal police forces for the creation of our smoke-free task force, addressing the problem on those minors, as well as the establishments that will tolerate the use, sale, and distribution of cigarette products from and to minors. Another significant legislation that has been created and up to now is well implemented is the ordinance regulating the use of plastic bags and styrofoam and prescribing fee for its use in the municipality of Tubarão province of Lanao del Sur and imposing penalties thereof. LGU Tubaran is spending a considerable amount of money for operational and maintenance expenses and waste disposal, and its desire to reduce, if not totally, eliminate the use of plastic, film bags as packaging materials encourages the utilization of alternative packaging materials such as woven bags, other similar bags such as bayong, paper. Ayun po Maraming salamat nga po pala kay Ma'am Nabila De Campong, Chief of Staff and Sangguniang Bayan Secretary. Dito ho sa na-prepare nila na material para ibahagi sa ating programang Sindaw Bangsamoro. And napakarami po palang ordinansa Fairas na nagawa ang nasabing bayan, at ito ay lahat mahalaga concerning ito doon sa environmental protection natin at siyempre sa kalusugan ng mga mamamayan diyan sa municipality ng Tubaran. So congratulations po diyon sa inyong sangguniang bayan sa mga ordinansang ito. Fairas, bilang panghuli sa ating hatid kaalaman at talakayan ngayong gabi, hindi ko na patatagalin yung ating talakayang ito. Best practice o best practices, isa lang siguro pwede nating i-mention sa LGU Tubaran, and then baka mayroon kang mensahe sa ating mga listeners and viewers ngayong gabi. Patungkol po dito sa mga best practice ng LGU Tubaran, siguro ang masasabi ko po is yung pagkukuha po ng mga opinion dito po sa mga constituents ng Tubaran. So nung una po medyo mahirap po siya baga, 'di ba, meron tayong CSO, civil society organizations. Pero parang nung pumasok po ako dito, parang medyo nahirapan po akong ipasok siya sa CSO kasi nga itong mga pulong-pulong nila is hindi siya CSO, hindi siya limited lamang dito sa mga CSOs, kundi sa majority ng mga constituents dito sa munisipyo ng Tubaran. So hindi po sila kumukuha lamang sa mga limited o mga kilalang mga organisasyon, kundi sa mga doon mismo sa kanilang mga constituents. So ito po yung masasabi ko na best practice nila.
Kasi nga na-integrate din dito yung parang Islamic way of leadership, no? So it's a combination of traditional and Islamic way of leadership. Okay. So ito Sige. pa yung ano. May gusto kang batiin? Go ahead, Fairas. Sige po ma'am. Una po sa lahat, gusto ko pong pasalamatan. Gusto po kitang pasalamatan Ma'am Irene at saka si Ma'am Helen, no? She previously invited me for a talk, I think last year, pero on official leave po kasi ako, kaya hindi po ako nakadalo. And maraming salamat po sa pag-invite po sa akin dito sa Radyo Sindao. Medyo bago po sa akin kasi hindi po kasi ako active sa Facebook, kaya pero narinig ko naman po itong ating programa. Tapos pangalawa, binabati ko po yung mga batch ko sa DILG, yung DILG batch 50, yung golden batch, at saka sa lahat po ng mga tagapakinig natin dito, at saka sa lahat ng mga sumusubaybay sa ating programa na Radyo Sindao Bangsamoro. Ayan, maraming salamat sa iyo, Fairas Janalan, MLGOO ng Tubaran sa Lanao del Sur. Sa kabuuan po, ang lahat ng programang pinatupad ay nakatuon sa pagpapatibay o pagpapalakas ng lokal na pamamahala sa ating rehiyong Bangsamoro. At bago sa ating weather advisory, batiin ko na lang yung mga nasa live streaming na nakamonitor ho sa atin. Trix Sangkula, Brooks ng Tawi-Tawi. Ate Diggs, Kadigya Rakman Abdullah, watching from Isulan. Hello Ate Diggs. Mamski Dimakuta, watching from Piagapo. Kumusta mga taga Piagapo? Washi Yaya ng Sulu, hindi ako nagkakamali, no? Washi, kumusta kayo dyan? Al-As, hello Sir Al ng Lanao del Sur din. Aksi Manalundong and Muhammad Ali Kosain. Salam and ayun, congratulations daw kay Fairas Janalan. At tuloy-tuloy ho tayo para sa ating weather advisory, uulat panahon. Siyempre, abangan ho natin parati yung Facebook page din ng Pag-asa at ng Bangsamoro Ready. Meron hong mga advisory dyan tungkol sa ating ulat, no, o weather ng araw-araw po yan, siyempre. At para ho sa ating hotline numbers for emergencies, reports, and information patungkol sa ating current weather condition, naka-flash po sa ating screen. Globe 0966 301 877. 7 po, 37 yan. Smart 093933952221. Radio frequency, dalawa po ito, 142.800 at 170.127 MHz. Dito po nagtatapos sa ating Friday episode ng Sindao Bangsamoro, at muli ang aming imbitasyon sa inyong lahat na makinig sa DXMS AM at DXOL FM Cotabato, at sabayo kaming panoorin sa Facebook live streaming at ng Ministry of the Interior and Local Government BARM, sa Radyo Suara Tawi-Tawi 99.1 Sunlight FM, NDBC Holo, NDBC Lebak at NDBC UPI sa Maguindanao del Norte tuwing Webes at Biyernes alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. And like, follow and share po yung Facebook page ng MILG para po makatulong tayo sa pagpapalaganap ng makabuluhang impormasyon, lalo't nakasentro po ito sa lokal na pamamahala. Pinasasalamatan po natin ang bumubuo ng ating Ministry of the Interior and Local Government Deputy Minister Eddie Ali, Dr. Tumanda Antok, Special Assistant to the Minister, Bangsamoro Director General Engineer Khalid Dumagay, Director Fauzia Roman Cap Abdullah, Director Attorney Marvin Muhammad, Director Attorney Faleya Alyudin, sa ating mga division heads, Cecilia Pelubilio, Johaina Abdullah, Michael Lagilay, Arkan Ali Abdul Rahman Kara, Jamil Abdullah, Engineer Abi Basar Ali, Engineer Teng Ugukan, Attorney Asmira Diego Pangadapon, Kasan Yusuf Jr. sa MILG ICD team, kay Ate Hadja Helen Ahmad, kay Datu Al-Jami Gani, ang ating visual editor sa planning team. Maraming salamat din kay Minaira. MILG Provincial Directors, Engineer Amina Dalandag, Dr. Tarhata Balading, Kader Indar, PD Radia Akmad, PD Gulam Hasan Sapayani, Emily Kadiri ng Sulu, at BLGA Director Muhammad Farsi Bombet Abutasil na siya ring Bangsamoro Ready Head. Maraming salamat din po kay Engineer Manny at kay Nas. Sa pamumuno po ni Chief Minister at siya ring
MILG Minister Honorable Abdul Rauf Makakua. Patuloy po ang ating hakbang tungo sa mas matatag, mas inklusibo at mas makatarungang Bangsamoro. Hanggang sa muli po, ito ang inyong lingkod, Irene Fernandez Gonzalez para sa Sindao Bangsamoro. Shukran, wassalam. Sindao! 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 Bangsamoro! Isang programa ng Ministry of the Interior and Local Government na nagbibigay liwanag sa mga usaping pinakamahalaga sa Bangsamoro. Tuklasin ang mga kwento ng governance, local government initiatives at community programs na tunay na nagpapaunlad sa Bangsamoro. Makinig sa makabuluhang talakayan kasama ang ating mga lider, eksperto at mga tagapagpatupad ng serbisyo publiko sa Bangsamoro Government. Tatalakayin ang mahahalagang batas, pulisiya at ihahatid ang pinakabagong balita tungo sa mas matatag, mas transparent at mas inklusibong rehiyon. Sindao, Bangsamoro, tinig, talino at tuwid na serbisyo para sa Bangsamoro. Mapapakinggan sa DXMS AM, DXOL FM, Radyo Suwara Tawi-Tawi, 99.1 Sunlight FM, NDBC Hulo, NDBC Libak at NDBC UP Maguindanao del Norte. Tuwing Huwebes at Biyernes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Sindao, Bangsamoro, Sindao, Bangsamoro. Ang mga